Ayan, no? So, i-entrada na tayo. I-entry, no? Babae, lalaki. So, magkahiwalay. So, dito lang pala to sa may ano, New Botica, Mercury Drug. Yan ang ano, yun pala yung crossing Bayabas or Eden, di ba? Bayabas and Eden Toril. And highway. May traffic lights. Okay, tara, punta tayo dito. Pasok. Wow, ganda. Nice one. Di ba? Meron sila sariling ano dito, ha? Rojas Night Market version 101. Rojas Night Market, Toril version. Diba? Di sila po pahuli dyan. Kung meron sa Catalonan Pequeño, meron din sa Aplaya, meron din sa Nova Plaza, meron din sila syempre sa Toril, Davao City. Tsaka okay lang, daming tao dito, ha. Oo. Yan, Dorian. Malawak, spacious. Oh, hindi siya crowded. Tsaka parang ano, parang kainan lang talaga siya dito, plain food stalls. Oh, ito sana lahat ng mga ano night market sa buong Pilipinas, no. Sana ganito. Yung ano ba, yung hindi mo maaamoy yung mga bulok na isda kasi public market talaga siya, literal. Diba? Public market, wet market, gulayan. Tapos dito, ano pa to dito, mga livestock ng mga buhay ng mga manok, kambing dito sa unahan. Kahit pa singhot-singhotin mo, wala kang maaamoy ng mga amoy ng mga isda, 'di ba? Galing sa palengke. Wala, malinis. Oh, for example, ganyan, no. So sana lahat ng night market sa Pilipinas ganito. Yung kaya mong ano, yung hindi ka mamomblema sa amoy, 'di ba? Yung lahat ng kakainin mo kaya mong lunukin. Kasi wala kang maamoy na hindi maganda. Kaya malinis, so, 'di ba? Palengke to, ha, hindi to private land. Public market, pero syempre nasa disiplina 'yan, tapos pagpapatupad syempre ng batas. So syempre baka may nanonood dito, no, sabihin natin, tapos iisipin niya na paano kasi kunti lang yung tao, paano kasi wala naman masyadong natitinda, walang tao. Sabagay, tama ka, posible, no, kaya na-maintain yung cleanliness dito sa kanilang kalsada, sa night market nila. Pero alam nyo ba, ang Rojas Night Market ay napakagulo, ang daming tao. I mean, siksikan ba, crowded. Pero bakit every time na nagbablog ako doon, kahit balikan nyo dyan yung aking mga content na Rojas Night Market, wala kayong makikita ano, mga tapon-tapon ng mga kalat sa kalsada, sa highway. So wala yan sa maraming tao o konti lang. Kapag ka talaga yung ano, yung gobyerno tulog sa pansitan, no, yung inyong mga LGU, yung mga tagapagpatupad ng mga batas. May mga batas pero hindi pinapatupad, di ba? Kasi nga wala lang, iniisip lang sahod, no, sa sahod at yung kukurakutin. So ganun yan kaya nga meron tayong leader, meron tayong mga LGU, meron tayong mga head of states or head of towns, di ba? Or mga barangay, di ba? Mga ganun yan Kailangan may head para merong mangulo, di ba? Para may magpapatupad, para merong mag-i-implement ng mga nagawang batas. Pero wala, mismo yung mga leader, yung mga public official, yung mga government official, mga LGU official, walang inaatupag kundi yan lang, papapugi, papaganda, no, pabango sa pangalan, preparation, tanim-tanim para sa propaganda lang, gano'n, no, wala talagang action. Iba talaga sa Davao, makikita niyo talaga dito na super efficient yung aming mga government officials. Wala kang mga makikita yung mga mukha nila na yung makikita sa mga mukha ng mga sasakyan, di ba? Kung meron mga ilan lang siguro. Kung mayroon ka makikita for example, mukha ni Basti, pero ginamit siya ng as endorser ng mga brand, no? Mga private naman yun, private na company. Para bang si Isko Moreno, for example, ginamit ang kanyang mukha ng Jag ba yun or Levi's? Ginamit ang kanyang mukha sa tawag na ito. Bye-bye, Dan. Jag, billboard, no? Sa EDSA. Di ba, oh? Napaka-smiling nila.
Okay, labas tayo dito. Pero siguro tapos yung ano, yung kainan nila kasi alas 8 na. Kung may kakain pa naman, konti na lang, no. Yun, balot, talagang fresh na fresh. Talagang may kita mo pang umuusok. So kapag ka entry and exit, no, magkaiba talaga. So yan sila, gusto lang pumasok sa night market. Pwedeng dito talaga sila dadaan sa kabila. Dun, iikot sila. Diba, ang galing lang, no? Ganda, no? Davao City. Yan talaga ang trademark. Yan talaga notorious or yan talaga popular ang Davao, no? Cleanliness, peace and order. Pwede rin pala entrance. Meron pala dito. Ito na yon, no? Labas na tayo dito. Tapos sasakyan na tayo ng jeep or bus. Pero wala na ang bus ngayon, no, kasi nila peak hour. Umuwi na yon, garahe na. Dahil na yun sila ngayon, Tagum and Mate, yung mga LCI. Yung mga payong-payong, kung napapansin nyo, nangawala na, di ba? Yung kasi yung oso dito sa Torel dati. Ngayon meron naman payong-payong na pala, pero gabi na. Pero pag araw, kasi meron pinsan dito na namamasada din siya. Payong-payong. So ginawa niya, hahatid niya kami dito sa bayan, sa sentro ng Torel. Pero hindi siya dadaan dito sa main road. Doon kami sa, basta ang layo ng dadaanan namin na area. Itong Torel na to, sa totoo lang, pwede itong humiwalay sa Davao talaga, no? Kaya lang mabuhay sa sarili. Mabuhay sa sarili. Kasi isda, ang dami. Meron silang fish port. Meron silang farm. Marami silang mga taniman, di ba? Gulay. Hindi ko na alam kung may palay sila. May mga prutas, ang dami. Gulay, isda. Isda pa lang talaga, no? Buhay na ang Torel. Fish port. Abot din na hanggang doon, no? Yung mga shopping, mga grocery store, marami. So ang gilid ay okay-okay sa gabi. Okay lang kasi pag gabi hindi naman talaga matao. Araw sila bawal dito. Siyempre magliligpitan ito mamaya. Parang night market na rin, oh. Hiwalay nga lang. Tapos naalala ko pala dati, bata na ako noon, elementary. May lugar pala dito na bingguhan. Ngayon ay party na siya. Hindi ko alam kung saan yung entrance. Patahan natin, ha. Papasilip ko sa inyo. Night market, no? So party pa rin ito ng night market. Mas maganda pala dito sa sa Torel kasi hiwalay. I mean pala, parang Roset market din naman, hiwalay. Kaso nga lang, hilila pahaba, ganun. So food stalls, accessories, cellphone accessories, tapos mga okay-okay, tapos massage. So hindi naman kasi kasya doon sa gitna, no? Gawa nung maliit na yung space, kaya hiniwala yung mga okay-okay, mga RTWs, mga cellphone accessories. Sapatos. Saan natin rin silipin yung park nila dito? Nasarado na yata pag gabi, parang Osmeña Park. Ayun, oh. So, ito yung sinutukoy ko sa inyo na dati itong bingguhan.
Ngayon parking na siya. Ano to, bagong gawa? Open na ba siya for public or sadyang under construction pa siguro siya kaya sarado pa? Ano sa tingin nyo? Kasi open parks to eh, feeling ko lang. Oh. Okay, labas tayo dito. Yan, district hall. Maging ang district hall, no, parang sinarado na din, parang hindi na siya pwede tambayan pag gabi. So, bawal na meron pa pala. Punta natin may tao sa loob. Pwede pala, no? May mga tao pa sa loob, oh. So, ito lang sa, kabila. Hindi tayo nakapagtanong kung bukas ba siya for public or talagang open na siya for public pero hindi time. Bawal pag gabi. Hindi siya pwede tambayan or baka hindi pa talaga siya nabuksan, no? Hindi pa siya tapos gawin or i-develop. So kung sa labas ay mga sapatos, dito naman ay mga damitan. Okay din. Dito lupa pa, no? Hindi pa siya simentado. May mga lugar pa rin dito na hindi pa siya simentado. Madilim, no? Uy, so ibig sabihin pwede pa palang dito, no? Mag-date yung mga magjowa tapos maghahalikan. Toril District Hall. Yan, lumang gusali nila. Bago. Ito yung lugar, walang tao. Pero may mga tumatambay, mga kabataan. At least na may matatambayan ang mga tao. Mayroon silang park. Diba? May couple dito na area. Madilim lang, hindi nyo kita sa aking camera. Pero ako kita ko sila. Kaya labas tayo, baka tayo makadisturbo sa date nila, no? Date. Yun lang siguro mga gala na ilibot tayo yung siguro mga 1/4 lang, no? Ng Toril. Rojas Night Market and Toril Night Market. So hiwa-hiwalay ang lugar nila dito sa mga palengke nila, sa mga binibenta. Okay. Paano? Kasi maliit lang yung space. So that's all for today's video. Bye and ingat. Uwi na ako.